Ang title ng ating Bible study, Dahil sa Himala, Kaya Naniwala. Kinabukasan, nabalitaan ng maraming taong dumalo sa pista na si Jesus ay papunta sa Jerusalem. Kumuha sila ng mga palapa ng palmera at lumabas sila sa lungsod upang siya'y salubungin. Bakit? Bigla na lang silang nag-atubili para salubungin. Ang sabi ng ilan, purihin ang hari ng Israel o hari na kagad. Talaga nga naman, purihin ang Diyos o Diyos na kagad. Itong mga Israelita, itong mga Hudyo, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Bakit? Bakit bigla na lang nagkaganon? At natatandaan niyo ba yung ating Bible study last time? Kahit buhayin pa ang patay. Tapos hinugasan ni Mary yung paa ni Jesus, nag-celebrate sila at siguro maraming naka-witness. Kaya tingnan natin kung bakit. Ito po yung lumalabas na pagsalubong nila. Dito po nagsisimula yung ating mahal na araw, yung Palm Sunday. Yan po yun, yung kumuha sila ng palm tree at nagsisigaw sila, Hosanna in the highest, iligtas mo kami, ganon. Tapos ito po ang malungkot naman. 7 araw na lang si Jesus ng mga panahon na yun. Simula nung sinalubong nila si Jesus. Ang akala kasi nitong mga taong to, kaya nila sinalubong si Jesus, for political salvation. Ay ibig sabihin po yung 'di ba under sila sa Roman Empire, syempre nakakapagod na yun na parang lagi na lang sila pinasusunod ng mga Romano. Na-oppress nila, may oppression siguro nararamdaman sila doon sa mga Romano dahil batas ng Romano ang kanilang sundin. Ganyan po yan. Kaya natutuwa itong mga Israelita na yes, magkakaroon na tayo ng king. So, nakakita si Jesus ng isang batang asno. Ano ba yung asno? Maliit na donkey. At sinakyan niya ito gaya ng nasusulat. Sa Zechariah 9:9, nasusulat ito. Ibig sabihin, nung Old Testament pa lang, foreshadow. Ibig sabihin, nasabi niya ni Zechariah, huwag kang matakot, lungsod ng Zion. Ang Zion po ay Jerusalem, kung saan si Haring David ay pinanganak at dun siya pinarangalan na pagiging hari. Sabi huwag kang matakot, lungsod ng Zion. Masdan mo, dumarating ang iyong hari nakasakay sa isang batang asno. So, yung parang lumalabas ito sa Jerusalem na kung saan si David ay pinarangalan para maging hari, ay parang ganito rin ang nangyari kay Jesus. Huwag kang matakot, lungsod ng Zion, lungsod ng Jerusalem. So pareho pala sila. Pero karamihan na mga Hudyo, karamihan ng mga tituladong Pariseo, Sadducees, teachers of the law, hindi nila alam na si Jesus pinanganak din dito sa Jerusalem. Kasi nakita natin talagang nakalusot lang si Mary at si Joseph na ipinanganak si Jesus sa sabsaban dahil may census ang Romano, kaya sila nagpunta ng Jerusalem from Galilee to Jerusalem at nagpalista sila. Pinanganak ngayon si Jesus sa Jerusalem. Yun po ang sekreto dun. Akala nila, oy, hindi yan tiga Jerusalem tiga Galilee yan, labas ng Jerusalem yan. Yung mga nakasakay po sa batang asno, kung tutuusin, ang gusto pong sabihin niyan, humility. Hindi po iyan ibig sabihin nagpunta si Jesus para makipaglaban o mag-create ng war against the Roman government. Ito pong mga nung araw kasi, itong mga leaders, nakasakay sa kabayo. At pagka nakasakay ka sa kabayo, ready for war. Yan po ang kanilang talagang gamit na kabayo. Yung donkey talagang
Ang ibig sabihin ng donkey, kapag ikaw naman ay nakasakay sa donkey, for peace. Humility po, hindi po para makipagtalo o makipag-away o awayin ng Romano. Hindi po, for peace ang punta ni Jesus, kaya sa sumakay sa isang asno or isang donkey bata. Sa 1 King chapter 1 verse 33, si Solomon riding a donkey on the day he was recognized as the king of Israel. So wala naman kasing gera, kaya si Solomon ganyan din po nakasakay din sa donkey. Yan po yung Zion, yan po yung City of David. Alam niyo ba, bago dumating si Jesus sa Jerusalem, 400 to 500 years. Ang tagal, ano? Yan po yan. Hindi ito naunawaan noon ng kanyang mga alagad. So, ultimo yung 12 disciples niya. Hindi maunawaan. Ano pa itong ginagawa ng aming bossing? Ano ba itong ginagawa ni Jesus? Bakit may pasakay pa sa asno o sa donkey? Baka mag-create to ng war. Ngunit matapos na si Jesus ay maluwalhating nabuhay muli. Yung pala yun. Naaalala nilang ganoon nga ang sinabi sa kasulatan tungkol sa kanya, kaya't gayon nga ang nangyari. Yun ang kanyang pinaglabanan, yung spiritual war. Namatay siya, bumangon ulit. Nakakatuwa, ano? Kasi ang akala ng mga tao, yung gera, hindi. Ibang gera ang nilaban ni Jesus. Yung laban sa mga spiritual na pamumuhay natin. Ang mga taong kasama ni Jesus noong tawagin niya si Lazaro mula sa libingan at muli niya itong binuhay, ay nagpatotoo tungkol sa nangyari. So yung pala, at ito ang dahilan kaya siya sinalubong ng napakaraming tao. Nabalitaan nila ang himalang ginawa niya. So alam na natin kung bakit yan ang ating title. Di ba? Kasi ang nangyayari, nagpunta lang sila roon dahil sa himala, kaya sila naniwala. So makikita natin, may dahilan kung bakit sila nag-gather, bakit sila kumuha ng palm tree, ni-welcome nila si Jesus. Dito, yung himalang ginawa ni Jesus kay Lazaro na bumuhay sa ng patay, eto na ang hari natin. Hari na lalaban sa mga Romano. Eto ang angas nating hari, gumagawa ng miracle. Kaya dun sila naniwala kay Jesus dahilan sa himala. Kaya nasabi ng mga Pariseo, eto na, yung mga titulado. Nakikita ninyong walang nangyayari sa mga ginagawa natin. Bakit? Ano ba yung ginagawa ng mga Pariseo? Di ba gumagawa sila ng batas na kung sino man makakita kay Jesus at kay Lazaro, papatayin natin, ha? Ito, ni-welcome pa si Jesus. Kaya itong mga Pariseo, medyo kinabahan. Yung kanilang batas hindi nasunod. Tignan ninyo, sumusunod sa kanya ang buong mundo. Bakit buong mundo? Nakita mo lang puro Hudyo lang dyan, Bakit puro mundo na? In-exage mo naman. Medyo sobra yung takot na, buong mundo na. Alam nyo kung bakit? May ilang Gregong dumalo. O Grego, galing pa sa Greek yan, ang layo-layo. Kaya sabi nung isang Pariseo, buong mundo na naniniwala kay Jesus. Kasi ito po yung istorya. May ilang Gregong o Greek dumalo sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida sa Galilea at nakiusap, Ginoo, nais po naming makita si Jesus. Alam niyo kung bakit si Felipe ang kanilang nilapitan? Alam niyo ba ang pangalan na Philip o Felipe, Greek name. So parang sinasabi nila, medyo tabagang natin to, Philip. Kapareho tayo ng lingwahe, Greek. Kaya ngayon lumapit sila kay Philip para lapit mo naman kami sa bossing mo. The Greeks were intelligent, matatalino talaga yan. Pero polytheism sila.
Marami silang mga wino-worship na mga gods. Yan po ang kanilang history. Na nung araw, may mga Grego o Greek sa Jerusalem. Alam nyo ba, eto, bigyan ko muna kayo ng trivia. Ilang porsyento ang Christians living in Israel? Ilang porsyento po? 1.9%. Ang liit na porsyento ang naging Kristiyano o naniniwala kay Jesus sa Israel. After all, si Jesus ay dito pinanganak, dito siya nagsimula ng kanyang ministry, dito siya nagturo, dito siya kumuha ng mga dinisipulo niya, dito siya naghimala, dito siya nagturo, and yet, itong mga Israelita na ito, 1.9% lang. Subukan naman natin, sa Greece, 81.4%. Ito po yung mga Grego na lumapit kay Jesus, na gustong lumapit sa kanya dahil nakarinig ng himala. So, meron pala mga tao, kapag naghimala, naniniwala. Meron namang iba, hanggang dun lang sa himala, katulad ng mga Israelita. Alam niyo ba kung ilan ang Christians? Ito, kakaiba to ha. Kasi ang Romano, ang nag-overpower o sumakop sa Israel. Pero magtataka kayo, ang Christians in Rome, 99%. Wow. Pagpatuloy natin yung istorya. Ito'y sinabi ni Felipe kay Andres. Bakit? Medyo natatakot siya dahil alam ni Felipe, kaya nagpunta si Jesus for the Jews. Kaya naisip niya, sandali baka sabihin ni Jesus, kumot ang pangalan ko, Felipe, galing sa Greek. Gregong pangalan, sisip-sip na ako dito sa mga Grego. Yung pala, talagang ginawa ng ating Ama na ang mga Grego ay makakilala rin kay Jesus. Kaya ang nangyari, ito'y sinabi ni Felipe kay Andres. At magkasama silang nagsabi nito kay Jesus. Sumagot si Jesus, dumating na ang oras upang luwalhatiin ang anak ng tao. Bakit? Buong mundo na makakapakinig ng kanyang mga katuruan. Malalaman ng kanyang mga himala. Makikilala na si Jesus na siya ang nagdala ng salita ng ating Ama. Pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamamatay, mananatili itong nag-iisa. Ano po yung trigo? Wheat. Yung ginagawang flour. Ngunit kung ito'y mamamatay, mamumunga ito ng sagana. Parang ganyan po ang sinasabi ni Jesus. Yung pala, yung kamatayan niya yan. Kapag siya ay namatay na, marami nang maniniwala, lalo na at higit pa sa mga Israelita. Kaya napansin nyo, umabot hanggang dito sa atin, sa Pilipinas, at buong mundo na. Diba? Ang pagkakakilala kay Jesus. So, yan ang plano ng Ama at ni Jesus. Yan. Ang taong nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga ng kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa mga disipulo niya, napapakinggan ni Judas to. Siguro, naka-address kay Judas to. Parang, naririnig mo ba to, Judas? Sobra kang nagpapahalaga sa buhay mo. Kupit ka ng kupit sa pera natin. O tapos, pagbibili mo pa ako pagdating ng araw. O ano na nangyari sa'yo? Di nagbikti ka. Pinahalagan mo masyado yung buhay mo. Pagdating na huli, pagka nagsisi ka, magbibikti ka. Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. Totoo naman. Bakit sinabi ni Jesus maglingkod? Bakit ko binulugan niya? Kasi pong alam ng mga Hudyo at alam din ng mga disipulo, kapag sinabing maglilingkod ako sa iyo, katulong ka o alagad ka. Yan po ang pakiramdam nila noon, ang relasyon nila kay Jesus. Kami ay servant mo. Pero hindi, tinuruan tayo ni Jesus. Hindi kayo servant, anak kayo ng tatay niyo sa langit. Sumunod ba physically? Hindi po, tayo po sumusunod kay Jesus. Sumusunod sa kanyang mga
katuruan. Hindi yung nakikinig lang. Hindi yung himala lang, nakakita ka lang ng himala, sumunod ka na. Sila pa yung naka-witness ng buhayin pa si Lazaro. Oh, pero pagdating ngayon kayo na nga naka-witness. Ultimo sa history nila, nandun naman yan ha. And yet, hindi sila maniwala kay Jesus. At saan man ako naroon, ay naroon din siya. So, yung sumusunod kay Jesus, kung nasan man siya, naroon din siya. Paparangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ang parang sinasabi niya, paparangalan kayo ng Ama lahat ng sumusunod sa akin. Ano po mensahe makukuha natin dito? Karamihan ng mga tao noon at ngayon ay sumusunod lamang kay Jesus dahil sa kanyang himala. Totoo po yun, di ba? Nakita niyo itong mga Israelita, may pakaway-kaway pa ng palaspas. Hinalintulad ni Jesus ang kanyang kamatayan sa trigo na kung kailan mahuhulog sa lupa at mamamatay ay doon muling mabubuhay at sisibol ng marami. At gayon din ang mga maniniwala sa kanya. Tayo po yan. Nakakatuwa. Kasama po tayo dyan. Bunga po tayo ng paghihirap ni Jesus. Doon nga lang sa Israel pero umabot dito hanggang Pilipinas. At kung saan pa sa buong mundo. Yan po ang mensahe niya. Application. Hindi lang sa himala. Lagi na lang kasi sa himala. May mga nakikita tayo mga churches. Hallelujah, praise the Lord. Gaganon-ganon. Tapos, yung parang napoprocess. Gaganon. Biglang mamaya, okay na ako. Kaya may sakit. Biglang gagaling. Pero hindi naman tinuturo si Jesus. Puro kung ano-ano mga tinuturo sa church. Ituro nyo si Jesus. Maniniwala ako dyan sa himalang ginagawa nyo. May pangisay-ngisay. Tapos, hahawakan. Biglang matatayo. Ayun, yung pala, may pinag-usapan sila nung pastor na yon na, oy, mamaya mangingisay-ngisay ka Pero alam mo, ano natin to? Para makainganyo tayo na kay Jesus. Hindi naman kinikilala si Jesus. Kaya hindi lang sa himala natin makikilala ng lubos si Jesus. Ito ay sa pakikinig at pagsunod sa kanyang salita na magbibigay sa atin ng tunay na pananampalataya. Pakikinig, yung ginagawa natin ngayon. Pakikinig at pagsunod. Makikinig ka, hindi ka naman masusunod. So, pakikinig at pagsunod sa kanyang salita na magbibigay sa atin ng tunay na pananampalataya sa kanya. Tanong ko po sa inyo, meron ba tayong naaalalang himala na nangyari sa ating buhay na nagdala sa atin kay Jesus upang makilala siya ng tunay at nagdulot ng pasasalamat sa ating Diyos Ama. Karakter ni Jesus sa makikita natin dito. Mababa ang kanyang kalooban. Bakit? Isipin niyo, sa donkey lang siya sumakay. Pinapakita niya, hindi ako para makipaglaban sa Romano, hindi ako para mag-create ng gera o war, kung hindi ang pagsakay ko sa donkey to show you na ang dala ko peace sa buong mundo, salvation sa buong mundo. Hindi nga lang naintindihan ng mga Israelita. Buti pa ang mga Greek naintindihan. At tayo, buong mundo naintindihan, except sa mga Israelita. Yan. So, ano pang makikita natin? Kilala niya ang tunay na may pananampalataya sa kanya. Hindi lang sa himala, sa kanyang nagawa. Totoo po. Kung tunay tayong kumikilala kay Jesus, I tell you, magbasa po tayo ng gospel. Ando na buhay ni Jesus. Ando ng katuruan niya. Number 3, mahalaga sa kanya ang buhay na walang hanggan para sa atin kaysa sa buhay dito sa mundo. Ang mga himala na nasaksihan natin sa ating buhay na tayo ay namangha ay siyang ipagpasalamat natin sa ating Ama. Dahil ito ay sadyang ginawa niya upang tayo ay ilapit kay Jesus. The Father and Jesus, di ba sabi, ay iisa. Ang Ama at si Jesus ay iisa. Ang Ama
ang naglalapit sa atin kay Jesus. Kaya tayo, paglapit natin kay Jesus, kilalanin natin siya at sumunod tayo. Naway ito na ang maging simula ng tunay na pagkilala, pagsunod, at paglago ng ating pananampalataya kay Jesus. Dahil ang tanging katumbas nito ay buhay dito sa mundo na mapayapa at higit sa lahat ang pangako ni Jesus na buhay na walang hanggan. Wow, yun ang pinakamasarap, yung buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa ating lahat. Salamat po sa pakikinig nyo at nagpapasalamat din ang ating Ama at si Jesus sa atin dahil pinag-aaralan natin ang buhay ni Jesus at ang mga mensaheng dinala niya para sa atin. Mahal po tayo ng ating Ama at ni Jesus. Dahil sa himala, kaya naniwala